Jared Vanderbilt 3-team blockbuster trade at Dwight Howard, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Madami namang mga NBA fans ang nagalit sa ginawa ni Patrick Beverley. Lalo at inamin nga nito sa isang podcast, na binigyan daw nito ng advice si Jared Vanderbilt na huwag mag-sign ng contract extension sa Lakers. Lalo at sinabi nga nito sa pamamagitan daw ng text, na ang tunay daw na pera ay nakukuha sa free agency kaya wag daw itong mag-sign ng contract extension sa Lakers. Pero alam naman natin ang nangyari mga idol, na tinanggap pa rin ni Vanderbilt ang $48 million sa loob ng 4 na taon na ibinigay ng Lakers bilang contract extension. Lalo at mahirap nang makipagsapalaran kung tatanggi dito si Vanderbilt, na kung sakali din naman napapasok ito sa free agency next season, ay hindi rin naman sigurado na may mas mataas pang kontrata ang mag-o-offer kay Vanderbilt, na ngayong paparating nga na season ay nasa $4 million lang ang makukuha niya. Kaya higit na mas malaki talaga ang nakuha niyang kontrata sa ngayon kesa sa dati. Na good choice nga ito para sa side ni Vanderbilt at ganun din naman sa Lakers. Lalo at malaki talaga ang pakinabang nila dito dahil sa size ni Vanderbilt at depensa na rin, na kung saan sa kanyang 26 games sa Lakers last season ay nag-average naman ito ng 7.7 rebounds at 2 assists per game. Na meron naman itong 54% shooting. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa ginawa ni Patrick Beverley? Sa ibang balita naman mga idol, may malaking blockbuster trade daw ang mangyayari sa loob ng 24 hours. Ito nga ay sa pagitan ng mga kupunan ng Portland Trail Blazers, Miami Heat at Phoenix Suns. Ayon yan sa report ng league insider na si John Gambaldoro, na sa trade nga na ito ay mangyayari na ang matagal ng request ni Damian Lillard na mapunta sa Miami Heat. Na dito nga ay makakabuo sila ng isang contender team kasama sila Bam Adebayo at Jimmy Butler. Para naman sa Portland Trail Blazers ay makukuha naman nila itong si DeAndre Ayton. Ang maganda nga nito ay 25 years old pa lang ito. Kaya sakto ito sa mga bata rin nilang players, lalo at kalimitan sa mga bago nilang mga manlalaro ay halos mga guards. Na bagay talaga ang isang DeAndre Ayton kasama nila Scott Henderson. At panigurado na may mga kasama pa yung future first round picks galing sa dalawang kupunan. Para naman sa Phoenix Suns ay makukuha naman nila si Jusuf Nurkic. Ito nga daw ang kailangan ni Frank Vogel sa kanyang kupunan, isang defensive-minded. Na okay din daw ito para makapartner nila Devin Booker at Kevin Durant. Kaya asahan na natin mga idol na anumang oras sa ngayon ay possible nang mangyari ang nasabing 3-team blockbuster trade na ito. At para naman sa huling pag-uusapan natin mga idol, mukhang malapit na talagang mapunta ng Golden State Warriors itong si Dwight Howard. Na matapos nga na lumabas ang report na magkakaroon ng nasabing big man ng workout sa linggong ito sa Warriors. Na dito nga ay nagalit si Draymond na inilabas nga agad ng media ang nasabing balita. Lalo at hindi pa naman daw nagsasign sa kanila itong si Howard. Ay ngayon naman ay makikitang magkakasama sila Chris Paul, Draymond Green, DeMar DeRozan, Dwight Howard na nagwa-workout sa isang rugby field. Na maaaring isang palatandaan na rin ito mga idol, na itong si Dwight Howard ay kukunin ng Golden State Warriors, na kailangan nga nilang makasecure ng isa pang big man. At kahit nga meron na silang Kevon Looney at Dario Saric, iba pa rin ang kayang maibigay na tulong ni Howard sa kanilang kupunan. Katulad na lang sa kanyang rim protection at rebounding. Kaya tingnan na lang natin mga idol, kung talagang interesado ba talaga ang Warriors na idagdag sa kanilang roster ang former 3-time Defensive Player of the Year na si Dwight Howard. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.